everything works together for good. For those who love God and call according to His purpose. Kahit ang sama pa ng ginawa nila sa iyo. Kahit very cruel yung ginawa nila sa iyo. Yes, totoong naganap yan. Pero sa mga pangyayari yan, God is always there. Praise the Lord. Today is Resurrection Sunday. Sa Tagalog ay ano? Pagkabuhay na muli. Sa araw na ito ay ang buong mundo ay nagdiriwang sa tinatawag nila, hindi ko alam kung bakit mas popular yung word Easter Sunday. They call it a tradition this time. But actually, it is a Resurrection Sunday. And there is one thing na you would notice kapag Resurrection Sunday. The Christian world is joyfully celebrating, but even the non-Christian countries are celebrating also Resurrection Sunday. Ano kaya ang pagkakaiba? Bakit kayo sila nagse-celebrate into something that they don't even know? Yet, they celebrate. In fact, there are non-Christian countries na celebrate Christmas and celebrate Easter Sunday, and they spend hundreds of millions just to celebrate these two occasions wherein they do not acknowledge Jesus at all. Are you not wondering? Are you not wondering why they are celebrating also? And the Christians are celebrating also this joyous celebration, pero hati. They celebrate this because that is a part of the program of the church wherein they are attending, or their family or their place ay nagse-celebrate, kaya nagse-celebrate na rin sila. But there are very few people that celebrate Resurrection Sunday in its full meaning. But if you read your Bible well, siguro naman in the Bible, it is written in all the Gospel about the Resurrection Sunday. How many people ay nagkaroon ng makatutuhan ng joyful celebration nung nabuhay na muli si Kristo. Marami ba o konti? Yung mga nagbabasa ng Bible. That first celebration of Resurrection Sunday, marami ba ang nag-celebrate? Marami ba ang nag-celebrate? Oh, bakit hindi nyo nabasa sa Bible? Marami ba ang nag-celebrate that particular day? The real, yung makatotohanan ng nabuhay na muli si Kristo. Marami ba ang nag-celebrate? Bakit kaya? Bakit ko konti? Nandun sila sa actual situation. Have you ever asked yourself, bakit ang mundo na narinig lang yung story about Christ is risen from the dead, nag-celebrate. They are willing to spend so much just to celebrate. Bakit yung mga actual people that was there did not celebrate? Ano ang pagkakaiba? Ano ba ang pagkakaiba? Ako, tinatanong ko yan. Dapat mas joyous ang celebration nila. Kasi actual yung pangyayari sa kanila. Tayo, sa amin lahi lang, narinig lang natin. Ganito lang sa atin. Pero nagse-celebrate tayo meaningfully, and to some of us are just celebrating it is because it is a tradition. Okay.
para lalo natin maintindihan yan, there is a passage in the Bible that bago natin basahin yung mga passages, bakit nga ba may Resurrection Sunday? Bakit nga po may pagkabuhay na muli? A very common sense question. Bakit nagkaroon ng pagkabuhay na muli? Kasi may nabuhay na patay. Merong? Nabuhay na patay. Definitely may namatay. Kaya may nabuhay na muli. Oo. But in the Bible, have you noticed also? Is this the first? Ito ba yung kauna-unahan na may nabuhay na muli? Hindi. Mula sa patay? Hindi. Anong tanong? Anong sagot? Hindi. Bakit? Anong pagkakaiba? Wala naman pagkakaiba. Diba si Lazarus? Lazarus was dead. In fact, kung pinuntahan siya, ay Nasa... naaagnas na. Kasi sabi sa kanya, wag na natin buksan yung tomb. Kasi nangangamoy na. Meaning, he was indeed dead. And he was raised up from the dead. And so Jesus also was dead. He was in the tomb. And he was being raised up from the dead. Bakit din tayo nagsa-celebrate yung death ni Lazarus? Why are you not celebrating the death of Lazarus? Parehas lang. Tama? Why are you not celebrating the death of Lazarus? Nabuhay na muli. And Jesus is the same manner. He was dead and he was buried in the tomb. And he was risen just like Lazarus. Just the same. Am I correct? So, what's the difference? Why are we now celebrating the Resurrection Sunday? Maybe the Bible will tell us. And this time, yung babasahin nating passages ay tignan mo mabuti at mamaya may tatanungin ako sa iyo. Diyan, in the Gospel, halos sinulat lahat ang pagkamatay ni Kristo. But this time, I will be picking up yung isinulat ni John, the beloved. Yung disciple na kakaiba ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ito naman yung kanyang isinulat patungkol sa kamatayan. Okay, John chapter 9. John 19. A Sunday na, hindi na Black Saturday ngayon. Bright Sunday. Ayan. Later, tingnan mo muna yan. Later on, I will ask you about those things. Nakita mo ba kung anong nandyan? That would be my message. The very reason kung bakit may pagkabuhay na muli ay merong naganap na ganyan. Hindi pa, hindi na mamatay. The cross. In Jesus' name, somebody is wanting the message that we delivered. John 19, verse 17. Basahin mo na dyan. Mainam na, basahin natin sabay-sabay. Ayan. And he, bearing his cross, went out to a place called the place of his skull, which is called in Hebrew, Golgotha, where they crucified him and two others with him. Yan po yung background ng verse na yan. One on either side, and Jesus in the center. Okay, next verse. Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Then many of the Jews read this title
place where Jesus was crucified was near the city. And it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Therefore, the chief priest of the Jews said to Pilate, "Do not write, the King of the Jews." But he said, "I am the King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts, to each soldier a part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top in one piece. And verse 24, Then they said therefore among themselves, "Let us not tear it, but cast lots for it shall be that the scripture might be fulfilled which say, They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Therefore the soldiers did these things." Okay. Nakita niyo yung story? Have you seen the story? Yes or no? Okay. Ano yung kakaiba sa naisulat sa verses na have you noticed a sentence or a phrase na kakaiba sa iyo nung isinulat dyan? Sige nga, tignan mo nga yung Bible mo. Browse it. Ano yung sa tingin mo that would catch your attention? It is just a story about the cross, right? Yes. Pag alam mo yan. Pero there is something in that na parang it was written purposely. Sabi nga ng Word of God, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, totally equipped for every good work. Ang ibig sabihin, walang nasulat dyan na basta na lang inilagay. Nasulat dyan sapagkat may ibig sabihin ng Diyos lahat para sa atin. Sige, Leila, ano sa tingin mo yung kakaiba dyan sa nasulat na story? Na it is still a complete story kahit wala yun. Have you noticed one thing? May nakasulat siyang title, King of the Jesus. Yung title. May namamatay palagi. Okay, that's one. Pero meron pang kakaiba na nasulat dyan. Have you noticed verse? Sige nga, tingnan niyo mabuti. Ano sa iyo ibang-iba, bakit inilagay yun? Any answer? Sabi ni Pilate, siguro But I have written. oo. What I have written, this one. Kasi, yung ginawa ng sundalo, Okay, that's one. yung gamitin Jesus. That's one. Okay, let's take a look on verse 20. Ayan. Linagay yung sign, the King of the Jews. Sabi doon, then
many of the Jews read this title. For the place where Jesus was crucified was near the city. The next verse. For it was written, this is it. And it was written, in what? Lahat ng languages. Why do the Bible has to specifically say those words? Kasi yung mga citizens siguro ng mga tao, ng time dapat. Kasi grabe, Ang pinag-uusapan dito yung title nilagay doon. Sige, alam nyo dapat ito. Kasi nag-a-attend naman tayo lahat dati, di ba? Ano yung nakalagay doon sa cross? Sa taas? Inri. Actually, that is a Latin word. I-N-R-I. Hindi ko lang ma-pronounce kapag ko nagsasabihin. Hindi ko ma-pronounce yung I-N-R-I. Pero, the Bible says, siya, si Henry. it was written. It was written what? It was written what? In 3 languages. Have you noticed? It was written in Hebrew. It was written in Greek. It was written in Latin language. Napakahalaga sa banal na espiritu na noong isusulat na ito ni John ay kinakailangan sabihin niya kasi in the other gospel walang sinabi na it was written. It was written in 3 languages. Sinabi lang doon na linagay daw doon yung salitang the King of the Jews. But this time, very detailed yung sinabi ni John. It was written in Hebrew, it was written in Greek, it was written in Latin. Do you know that maybe you don't speak this language? Sino dito marunong siya magsalita ng Hebrew language? Wala. Sino dito marunong magsalita ng Greek language? Wala rin. Sino dito ang marunong magsalita ng Latin language? Wala rin. But do you know, you might belong to this category. You might not speak Hebrew, you might not speak Greek, you might not speak Latin, yet, either one, you belong to that group. Oh, kaya isinulat dyan. Kasi, ang kinakausap ay ikaw. Ang kinakausap ay ako. Bagamat hindi ka nakakapagsalita ng mga lengguwahen ito, pero bakit nga ba isinulat sa Hebrew? Bakit isinulat sa Greek? Bakit isinulat sa Latin? Yung title. Mahalaga. Kasi God had seen that in my time, in your time, ay babalikan mo ito at kinakailangan makita mo kung ano ang nakita nila. And you might be one that belongs to the Hebrew language, one that belongs to the Greek language, and one that belongs to the Latin language. Make a guess, friends. Saan ba kayo nabibilang dito? Maghili ka na. Palagay ko. Saan kaya? Okay. If you wish, Rose, wish mo lang, saan mo gusto mabilong dyan? Yung gusto mong lengguwahe na marunong ka? Hebrew, Greek, or Latin? Ano? Stephen, ano? Ano yung gusto mong language na matutunan dyan? Ha?
Kakaiba scripture, ano? Nagsasalita siya ng isang bagay na sa akala mo ay walang kabuluhan sa iyo. It has no value, it has no importance to you, but inilagay yan for us to learn kasi sabi ng 2 Timothy, all scriptures was given by inspiration of God to profit us, to benefit us, to learn from it, or to have the good doctrine, so that we may become equipped in the ministry. It does not say you got to learn the language of the Hebrew, to learn the language of Greek, and to learn the language of Latin in order to be profitable, but matutunan mo. Ngayon, okay, this time masasagot nyo ako. Ano ang kadahilanan kung bakit isinulat sa Hebrew, sa Greek, sa Latin, yung sign, yung title na yan? Ha? Bakit nga ba may title? Bakit kinakailalagyan ng title? Yung cross. Aha, sige, students. Bakit ang isang libro o kaya yung thesis mo ay may title? Siguro naman masasagot nyo na ako. Ha? Bakit may title? Ha? Ma-identify. Tama. Ano ba? Bakit may title ang book? Kung pupunta ka sa bookstore, lahat ng mga books may title, di ba? Ano kaya kung ang lahat ng libro doon ay walang title? Ano mangyayari kung walang title yung mga nakasalangsang na libro doon? Kahirapan kang hanapin sa mga subject matters na gusto mo. Ha? Kasi, One is, you will not bother to take a look at all. Tama? Kasi kung 1,000 libro yan, hindi ko yan bubuksan lahat. Just like sabi ko kay Mark, one time, sa One Ayala kasi, kadalasan yung second floor, bago ka bumaba pupunta sa bus, palaging may sale doon. Palaging may sale doon. One time, one of my favorite brand nag-sale. Kaso, ang problema, hindi naka-display ko ano yun. 1,000 kahon niya. Balak ko bumili. Sabi ko sa paano ko malalaman kung ano yung bubuksan mo? Isa-isahin mong buksan yan. Ay, umalis agad ako. I will not bother to take a look. Why? Ikat mo title. Kahon lang. Why should I bother to take a look? Hindi ako maging interesado dyan. Now, in the same manner, a title was given. Tama? The purpose why a title was given for everybody to take a look and to read what is in that title. Am I correct? And in order for those people na malaman ko ano yung title na yan, it got to be written in Hebrew, it got to be written in Greek, it got to be written in Latin. That's the very purpose. Ngayon, ang tanong, iisa ang tinitingnan na cross. Pero, bakit iisa ang tinitingnan, magkakaiba ang response? Am I correct? Iisa ang tinitingnan, iba-iba ang response. What is the proof na iba-iba ang response? Kasi, ang the Resurrection Sunday, yung pinagdiriwang natin ngayon, who went to the tomb? Mga babae lamang. Yung mga babae, I think, 4 lang ba? sinabi, mga tatlo.
Basta there are at least 3 to 4 people, Para mag-ano na mostly spices. women. They responded sa nakita nila at the cross. Pero sila lang ba ang nakakita kay Jesus at the cross? Ilan ang nakakita kay Jesus at the cross? Marami mga sila. Napakarami. Those people that speak Hebrews, those people that speak Greek, those people that speak the Latin language, binasa rin yan. Hindi pwedeng hindi nila binasa yan. Kasi it was on a hill. It was placed Near the city. near the city, at yung lugar na pinaglagyan sa kanya, makikita ng lahat. In fact, the story tells us who was there. Who was there at the cross? Can you name one? Who was there at the cross? Of course, Jesus was at the cross, pero sino ang nakakita na si Jesus ay nasa cross? Sino yung mga nakakita? Can you name one? Ha? Alam, di kayo nagbabasa ng Bible? Can you name one? Marami sila. Yung si Mary, si... Can you name one? Naano sila. The principal character. Why Jesus was on the cross? Who was there? Who was there? Who was there? Disciples. The disciples. That's one. The ones. Are you sure the disciples were there? Sam. Hindi lahat. Yung Nagtagong na sila eh. James, John. hindi. Okay. Some of the disciples. Who else? Mga babae. Mary. Okay. Who else? Sino pa? Siyempre, dalawang magnanakaw nandoon sa nakapako. Ala, tagal nyo nang nagsesemana Santa. Paluhod-luhod pa kayo dyan. Sino yung mga nandun? Sa the cross. Sinong nakakita? Sino yung nakabasa? Siyempre, mga soldier din. Soldiers. Yes, mga... Sino pa? Tsaka yung mga ruler din. Sina... The rulers. Sino pa? Marites. Yes, the Marites. Mga Osyuso. Siyempre, nawawala. Basahin nyo kasi yung Bible nyo. If you read your Bible, tingnan nyo mabuti. Sino ba yung mga nandyan? Kasi you belong to that category. Bakit hindi nyo binabanggit yung kadahilanan kung bakit nandyan si Jesus at the cross? Definitely the crowd. Meron pa isa. Siyempre, yung The principal mga character why Jesus was at the cross. No? Judas was not there. Ala, magpasa kayo ng Bible nyo. Judas was not there. Sino pa? Dimas. Ang reason kung bakit nasa cross si Jesus. God the Father himself. Di ba? It was Pontius Pilate. Di ba si Poncio Pilato? Siya naghatol. Di ba siya ang Siya naghatol and then said, At siya mismo, hindi lang niya nakita, sinigurado niya na na ang kanyang na ang magaganap ay magaganap. In fact, siya ang nag-utos. because Siya ang nag-utos na ilagay ang title. ang title na yan. So, he was there. No. If Pilate was there, yung mga ibang kababaihan was there, and that includes the mother and some faithful servants, some faithful disciples, the crowd was there, the soldiers was there, sinisigurado ni Pontius Pilate na ang mga taong ito na naririyan ay makita nila ang ginawa kay Kristo. The objective of Pontius Pilate, why he has to put the signage or the title is to bring to shame Jesus. Tama. To bring to shame Jesus.
Kaya nga ilinagay niya doon, the King of the Jews. Kayong mga Hudyo, ito yung hari nyo. Tingnan nyo anong klaseng kamatayan niya. Because during that time, ang pinapakula, ang punishment to be crucified on the cross is for the worst criminal. It is a very, very shameful act. Inilalagay ka talaga yan sa kahihiyan sapagkat only the worst criminals ang pwede ipako sa krus. At meron nga siyang kasamang dalawa. Tama ba? At nearby side, hindi nyo binanggit itong dalawang ito. Sila rin yung nakakita. You might be just like them. Nakita rin nila, nabasa rin nila yung iisang title. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila naintindihan yung title. Why? Specifically, gusto talaga ni Poncio Pilato na lahat ng makabasa, maiintindihan nila ang nakasulat na title, King of the Jews, for the purpose to bring Jesus to shame at to mock Him. Only to find out na kamali siya. It was written in a language na maiintindihan ng lahat ng nakakabasa at tumitingin nito. No! Ngayon, tingnan natin why it was written in 3 languages. Unang-una, the Hebrew language or the Arabic language is the first century, is the language of the first century Jews or those people around Jerusalem. So yung mga tao na naroroon na citizens of that place, yung mga first century Jews, they speak this language. So nung binasa nila, alam nila ang ibig sabihin. Okay. Ano naman yung Latin language? Latin language is the official language of the Roman Empire. Kasi si Pontius Pilate ay pinagmamalaki niya. Sa governor of Rome, eto na yung gusto mong mangyari. Dapat maging masaya ka na. That was his intention. And the Greek language. The Greek language is, ano naman? This is the popular language of commerce and culture. Yung mga negosyante. Sa Greece kasi. Sa Greece kasi is the center. Is the center of civilization. So yung mga negosyante, yung mga taong interact na naroroon to do business ay nabasa rin nila yan at naintindihan nila yan. Ang tanong, and this is a very simple question, pag tinignan mo ba yung they were able to read the title, it is because anong ginawa nila? Tinignan nila. Kasi kung yumuko ka, hindi mo mababasa. That's common sense. Am I correct? Ang ibig sabihin, nung binasa nila yung title ay they look up at him and they were able to read that language that says the King of the Jews in a language that they do understood. Tama. Pero sa dami-dami ng nakabasa, bakit? Hindi tumama ang kanilang pananaw o bakit iba-iba ang kanilang responses nung binasa nila. Bakit kaya? Why? It is because they belong to these 3 categories and you might belong to these 3 categories. Nalaman mo, ay si Jesus napako sa krus. Si Jesus ay, sabi nila,
Sabi ng scripture, binayaran niya ang kasalanan. Sabi ng scripture, sila ay napatawad ang mga naniniwala dyan. Sabi ng scripture, may kagalingan dyan. Sabi ng scripture, sila ay maliligtas. Sabi ng scripture, ang daming sinasabi. If you look upon Jesus, ang daming sinasabi. At nakita mo, narinig mo rin lahat yan. Just like them. Wala silang pagkakaiba sa atin. In fact, mas meaningful sila. Kasi they saw the actual scenario. Ikaw, nasali lang. Kaya lang, huwag kang masyadong magmataas. You might be one of them. You might be a Hebrew. You might be a Greek. You might be a Latino. Hindi nga lang sa kulay. Kasi alam ko, pag Latino, maganda, gwapo yan. O kaya Greek. The modern world would say, they are the perfect model. Ano kaya ang pagkakaiba? Anong naman kaya ang pagkakaiba mo sa kanila? Kasi mahalaga po na nakita mo ng tama, kasi pag ang nakita mo ay tama, magre-response ka rin ng tama. Ngayon, isa lang po ang tanong. When they saw the sign or the title that says King of the Jews, ang tanong, is He a king to you? Kasi kung hindi tama ang tingin mo, hindi rin tama ang maging pananaw. Totoo nga, nabasa rin naman nila eh. Anong pagkakaiba? Di ba yung mga soldiers, nabasa ba nila yung title? Nabasa. Nabasa ba ng apat na babae at sa kanila yung title? Nabasa rin nila. Nabasa ba ni Pontius Pilate yung title? Nabasa rin niya. Nabasa ba yung mga taong naroroon ang title? Nabasa rin nila. At ikaw, nabasa mo rin. But the question is, sa nakita mo ang the cross, is He really a king to you? Bakit kaya mahalaga? Kasi, you will never understand resurrection someday unless you see that man of the cross to be the real king of your life. It's nothing. You are just one of those non-Christian countries that celebrate Resurrection Sunday. It is because na alam din nila na meron talagang Resurrection Sunday kasi may namatay. Yun nga lang, they do not acknowledge. It is just pure business to them. It is just like the soldiers. Do you know the soldiers are? They mock Jesus. Sabi nila, akala ko ba ito ay hari? Eh bakit nandyan siya? They just knew na that man that was hung at the cross ay linagay yung title to put into shame. It is because during that time, ang isang tao na that was being sentenced to be crucified on the cross is one of the worst criminal. Yet, at hindi lamang yun, usually, criminals are being hung naked at the cross to put them to shame. At kadalasan, hindi na yan tinatanggal sa cross. Bakit hindi na tinatanggal? Kasi hinahayaan na nila yan na kainin ng mga vultures. Kasi during that time, may mga malalaking ibon na hinahayaan na nilang mabulok doon, they would attract, maaamoy yun, at hinahayaan na lang nila yun na
yung flesh ay kakainin ng mga lumilipad na mga ibon. Or hihintayin na lang maagnas, malalaglag. That's how cruel crucifixion is. And crucifixion is one of the cruelest punishment. Why? Hindi ka mamamatay agad. Buti pa yung nagbaril, in a few minutes, patay na yan. Yung nagbigti, in a few minutes, patay na yan. But being hung at the cross, how many hours did it took Jesus bago siya namatay? 3 long hours. He was there at the cross. And the message is, nabasa ng lahat that He was the King. Kaya lang, ang tanong is, who is Jesus to them? Is He really a King? Kung tatanungin mo si Pontius Pilate, we see him a very proud, indecisive, and a calculating politician. Election ngayon. Ginawa niya yan para pogi points kay governor sa Rome. Na sinabi niya, ginawa ko na yung gusto mo. In fact, pinahiya ko yan dahil sinigurado ko na ang lahat ng makakakita, makakabasa nito ay naiintindihan. It was written in 3 languages, in Hebrew, in Greek, in Latin. Walang sino man ang hindi makakaintindi kapag nakita nila ang sign na yan. Sinigurado niya. Ang hindi niya alam, Romans 8:28. In fact, this is very memorable for me. Everything works together for good, for those who love God and call according to His purpose. Kahit ang sama pa ng ginawa nila sa iyo, kahit very cruel yung ginawa nila sa iyo, yes, totoong naganap yan, pero sa mga pangyayari yan, God is always there. Amen. Gagamitin niya ang pangyayari para sa ikakabuti mo. And so, akala ng enemy, nagtagumpay na siya only to find out God is working, God is working, and God is working for the good of His people. Akala ni Pontius Pilate ay naganap yung gusto niyang mangyari, only to find out this was written para dinidivide dito ngayon yung totoo at hindi totoo, yung totoo at sa mga nagkukunwari. Why? Why I am telling you this? Because nabasa ng 2 criminals. They were at the cross also in a nearby place. Am I correct? It was written in the Bible. In fact, nandiyan yan dyan. Jesus at the center. Pero on His right side, on His left side, nakita nila. Ang pagkakaiba nga lang, nabasa rin nila, naintindihan nila, pero yung isa, iba ang nakita niya. How I wish you are just like that one, even though he is classified as a criminal. How I wish I am just like him. Nabasa niya, nalaman niya, pero nag-respond siya ng tama. Ano ang sabi niya? We are worthy to be crucified. Pero ang sabi niya, Father, remember me. In-acknowledge niya na yung nabasa niya ay totoo para sa kanya. Ano ang totoo sa kanya? Jesus is really the King. Jesus became the King of his life. Ang nakita niya, ang nabasa niya, ay hindi lamang niya nakita at nabasa.
naging totoo sa kanyang buhay. So what was God's response to him? Sa oras na ito, Sasabi ka sa akin. kasama na kita. Sa akin lahat. Yung nabasa niya, iba ba yung nabasa ng kasama niya? Parehas lang. Tama? Am I correct? Parehas lang yung nabasa. Iisa yung nabasa nila. Bakit magkaiba? It is because you will always be given an opportunity to make a choice. Is Jesus really a king to you? Dahil yung magiging choice mo ay magsasabi kung ano ang priorities mo, kung ano ang mahalaga sa buhay mo, at kung ano ang susunod na hakbangin mo at didesisyonan mo sa buhay. How I wish Judas ay hinintay niya ang pagkakataong ito. Sana nabasa niya yung nabasa ng criminal na ito. At sana nakita rin niya na binibigyan pa siya ng pagkakataon to make a choice, but he has already made a choice. Sa nakita niya, wala na siyang pag-asa. Bakit? Yung apat na babae, lahat ng nakita ni Judas, nakita rin nilang lahat. Yun nga lamang po, yung nakita nila, ay nakita nila ng tama. Kaya nga, the Bible is telling us, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Ngayon, yung isa, tama yung nakita niya, tama yung nabasa niya, linagay niya sa puso niya. And he got to make a choice this time to really make Jesus the king of his life. And his choice caused him to what? To change his priorities, to change everything about himself. And on that very moment, he was given a promise na gustong-gustuhan nila na sabi ng Lord sa kanya, at this moment, you are with me in paradise. Look at this, the other side of the other side. Nakita rin niya yung nakita ng isa. Yun nga lang, he did not make a choice. He did not make Jesus really a king in his life. How about the soldiers? We might be just like the soldiers. It could be you, it could be me. Bakit? Sa mga soldiers, yung pangyayari, trabaho lang. Kasi yun ang trabaho nila. Normal thing. It was a routine life. I believe the Lord is speaking to us today in this church. Kung naging routine na sa'yo ng pa-attend-attend, pakinig-kinig, at wala kang dinidesisyonan na gagawing King of the Jews si Jesus sa buhay mo, then wala kang pinagkaiba sa mga soldiers. It is just nothing. Dumaan ang mga pangyayari, dumaan ang mga himala, dumaan ang naganap yung mga kaganapan na gustong gawin ni Jesus, it was of no effect to you because it is just a routine, just like the soldiers. Yes, tumingin ka rin. Nabasa mo rin. But the Bible says in Hebrews, anong sinasabi ng Hebrews? The gospel that is being preached to us was also being preached to them, but it is of no benefit because it was never been coupled with faith. Maaring nakinig ka rin. Nalaman mo, Jesus was at the cross. He is the King of the Kings.
But you did never acknowledge Him as the King. Why? It is because you made yourself to be the King. Ikaw ang masusunod. Magbibigay ba ako o hindi? Pupunta ba ako o hindi? Maglilingkod ba ako o hindi? You will always have to make a choice. Is He a King to you? Then if He is really a King to you, then you will be just like Mary. Early in the morning, nawala yung kanyang fear. Hindi siya kagaya ng mga disciples na nagtago. Matapang ang mga babaeng ito na nagpunta sa grave. Why? It is because they have decided what they have read at the cross. He is really a King. They have decided to make Jesus the King of their heart. And so they rose up with boldness in obedience. Yun po yung sinasabi natin na yung expression of our love is always of service, is always of sacrifice. You could do the sacrifice, you could do the service, it is because you made Jesus the King. You remain in His love. Yan po ang ibig sabihin na pinag-aaralan natin. You remain in His love. That God's standard of love. You are able to give your sacrifice. You are able to give your service. It is because you have decided na kapag binibigyan ka ng pagkakataon, you will have to make a choice and that to make Jesus really the King of your life. Mababago ang pananaw mo, mababago ang desisyon mo, mababago ang lahat-lahat mo. It is because when He is the King of your life, He is your number one priority. Itatabi mo lahat. Just like these four women, itinabi nila yung kanilang mga fear. But there is one thing that is very, very notably written in the Bible. In their love, in their obedience to Jesus, when they went to the tomb, nagkaroon sila ng malaking problema. They were at the tomb. It is because they want to do a service to Jesus. It was not properly embalmed. Yung ilagay siya doon. Madali ang kasing ibinaba, madali ang inilagay doon. Yung burial ceremony hindi masyadong nagawa. Kaya dala-dala nila yung mga herbs na yun. Pero bakit wala silang takot na pumunta? And they have to wake up early dawn. The Bible says, early dawn they were there for the service. But in their obedience, the Bible specifically was written, ang sabi doon, may malaking sagabal sa kanilang gagawin. Ano yung malaking sagabal sa kanilang gagawin? There was a big stone that was being placed at the tomb. At ang tanong nila sa kanilang sarili, who will roll this stone? And that is you and that is me. In your obedience, palaging may malaking bato na haharang sa iyo. But if God will see your heart of obedience, God will be the one who will roll this stone for you. Amen. Only to find out na yung gagawin nila sa loob, ginawa na ni Jesus. He was already there outside. These are the men and women who witnessed the first resurrection and who celebrate the real resurrection. Those people who did spread the title King of the Jews, but they did not only read it, but they took it in their heart and placed it as the real King. Be not just like the soldiers. It is just a routine. Trabaho lang, walang personalan. Kung naging routine mo na ang pagpunta dito at wala nang effect sa'yo, then it's time to wake up. There was a crucifixion that was there, but there was that sign. You got to make a choice. At doon sa isang malayong lugar, there the woman and Mary was there. These are the silent, quiet people.
may tatlong taong category. One is the proud people, just like Pilate. One is the passive people. Yung passive people, yung mga taong nabasa rin nila. Pero wala lang. Nag-attend, narinig, wala lang. Kasi hindi naman talaga nila in-acknowledge si Jesus as King. Marami silang alam, pero wala lang. Naintindi nila, yes, it was written, yung mga martyrs na ito, it was written in Hebrew, it was written in Greek, it was written in Latin. There is walang dahilan na hindi nila naintindihan. And I believe in the same manner. Kaya ko lang naman kasi nasasabi, hindi mo naintindihan yung Bible study. Hindi mo kang naintindihan kasi wala naman talaga yung puso mong intindihin. But if only your heart is making Jesus as your King, Jesus will make it sure for you na yung message na ibibigay sa iyo, whosoever is standing in front of the pulpit, maiintindihan mo. It is because Holy Spirit is the greatest teacher of them all. Amen. There's no reason na hindi mo maintindihan. There's no reason why you cannot decide. There is no reason why you cannot make a choice. And that choice is always for you to make. Quiet ang mga taong ito. Mary, the mother of Jesus, and some of the women, and some of the disciples. But they were there. They read it also, the word Jesus, King of the Jews. But in their heart and their mind, they did not only read it, they did not only understood it, they made a choice to really make Jesus the King of their lives. Now today, church, who are you? Kanino ka nabibilang? Are you the one that is proud, just like Pontius Pilate? Are you the one just like the soldiers or those people that have read the sightings? Very passive people, alam nila, nakita nila, nabasa nila, naintindihan nila, pero wala lang kasi wala silang ginawa. Or are you just like those faithful people? They read it, they heard it, but they always make a choice. Sinabi mo, Lord, according to thy word, so be it unto me. Just like make Jesus your King of your life. And let it be na tuwan-tuwa ka na nalaman mo na buhay na muli si Kristo. Katibayan na at the cross, you were made righteous. At the cross, you became one of His sons or His daughter. Kaya nga, you are now seated with Christ in the heavenly places. Why? It is because there was one time, and I believe every day of our life, we will have to make a choice. Is He really the King of your life? This passage is written for us to remember always. At sinisigurado ng Diyos na maiintindihan mo na totoo nga siya ang King of the Jews. Will you be just like the soldiers? Will you be just like Pontius Pilate? Will you be just like those crowd of people? Or will you be just like the four women and the other disciples? Na iisa ang nakita, iisa ang nabasa, pero ang pagkakaiba nilang lahat, they made a choice. Na yung nakita nila, yung nalaman nila, ay naging totoo sa kanilang buhay. To those people who made Jesus as King of their life, stand up and we will pray for them.
Pag-isipan mo ako ng musika because He lives. This is one of the songs that touched me so much. Every time I go to the mission outreach, we always sing this song. In fact, this is one of the first songs that I learned. Yung chorus nga lang ang nalaman ko, pero it's good enough. Because it says it all. Pero hindi ko ito kinakanta na kinakanta lang. Kinakanta ko ito sapagkat ito ay totoo sa aking buhay. And I would encourage you to sing also, but this time, it is not only the voice coming from your mouth that will sing, because He lives, I could face tomorrow, but it is a voice that comes from your heart. And it is about time that if there are situations or circumstances na ikaw ang naging hari sa mga sitwasyon na yan, make a choice and make a decision. Bumaba ka sa trono yan. It was never designed for you to sit at the throne. Hindi ka makasya dyan. It is only designed for one person, and that is Jesus, because He is really the King. The King of the Jews, spiritual Jews, and the natural Jews. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He owns the future. And like this world, a living just because He lives. One more time, your heart is now singing this time. Because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He owns the future. And like this world, we're living just because He lives. Our Heavenly Father, we thank you that we are guaranteed of a good and bright future. It is because Jesus, our King, is no longer at the tomb. He has risen. And He came into our lives. And Jesus became our today and our tomorrows. All fear are gone. All doubts have been erased. Because indeed, Jesus lives in our heart. Not only a Savior, but also He became the King that rules our whole being in our lives. And so today, Lord, even in this church, LIC Philippines, You, Jesus, is the King, the real King. That one that guides, that one that rules, and that one that speaks.
and whatsoever you say to us as our King. We humbly obey as your grace enable us. And so, Father, today, to those people who have heard this message, let it be, Father, that everyone have made a choice. And that choice is to really make you the King that is being enthroned in our hearts and be there forever and forever. To give you the glory and the honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.